Posibleng matanggal sa pwesto at kasuhan ng concubinage si Senadora Laila De Lima. Ito ay matapos isiwalat ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan ang naging love story nilang dalawa. Ngunit ayon sa isang political analyst, hindi naman mahalaga ang naging relasyon ni De Lima at Dayan sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa bentahan ng iligal na droga sa Nubilibid Prison. Si Ria Fernandez sa detalye. Usap-usapan ngayon ang naging relasyon ni Senadora Laila De Lima at dati nitong bodyguard driver na si Ronnie Dayan. Sa pagharap ni Dayan sa pagdinig ng Kamara, idinatalya nito ang kanilang love story ng Senadora at bakit ito nagtapos. Kinuha natin ang reaksyon ng publiko ukol dito. Para sa ilan, labas na tayo sa isyong ito. Feeling ko di naman talagang business natin yung personal relationship nila. Adult sila, alam nilang ginagawa nila. Hindi ko na business yun, love story nila. Anong perfect na hugot line para dyan sa hindi ko na business ang love story niya? Otok suluyan mo ako. Para naman sa mga ito, ginamit lang nila ang isa't isa. Kung makukuha nga ho natin doon sa mga ganong klase ng pag-iibigan, katawag nga ng pag-iibigan nga yun. Para bang ano lang naman yun para bang last na rin po yun Sasabi ko sa love story yung mga yun, parang nakurakot nilang pera sa droga. Nung naubos na, wala na rin sila. Yun yung hugot line ko dun sa mga yun. May payo naman ang iba kay Dayan. Pamilya naman siya Doon na lang siya sa pamilya niya. Diba? Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, posibleng kasuhan si De Lima ng concubinage at madisbar. Subalit ayon sa political analyst na si Ramon Orosa, sa kabila ng pag-amin ng dalawa sa kanilang relasyon, hindi naman daw ito mahalaga sa investigasyon sa drug trade. Banat pa niya, sino bang malinis sa politika? Sino ba doon sa Senado ang walang sala and have never committed adultery in their life? That's not the issue. Well, we elected presidents who had several families. Most of them are illegitimate. That never stopped them from occupying even the presidency of this land. So, De Lima had an affair. Who are we to condemn her? I'm not saying that what she did was right. But to link that up now with the drugs, to me, is not evidence that will prove anything. Naglabas na po ng pahayag si Senadora Laila De Lima sa mga pahayag kanina ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Narito po ang statement ng Senadora. I did not watch the entirety of my public hanging. It's a spectacle that diverts us from more important national issues, and I don't believe I am one. But soon I will face my detractors. The glaring inconsistencies of statements from all witnesses in the House inquiry to this Bilibid prison drug trade conspiracy speak for itself. I refuse to indulge my accusers by addressing their web of lies and desperate attempts to implicate me as a corrupt public servant. As a woman, it breaks my heart that my private life and personal relationship have become subject of the public and Congress ridicule. No woman, whoever or whatever she may be, whether a sitting senator or a humble secretary, deserves to be betrayed, to be treated with so much disrespect and without dignity before the public eye by any man she is with or had a relationship with. It is a shame that those I trusted fell into the trap of power, deceit, fear, and intimidation, that they found it necessary to lie and twist truths to save themselves. Sa testimonya ng dating driver bodyguard na ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan ngayong araw sa Kongreso, sinabi niyang mismong si Senator De Lima ang nagpayo sa kanyang magtago at huwag siputin ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng iligal na droga sa Bilibid. Patunay raw dito ang mga text message di mano ng senadora na ipinakita ng anak ni Dayan
Dahil dyan, naglabas ng show cause order ang Kongreso laban kay De Lima para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat mas-cite in contempt. May report si Tina Panganiban Perez. Nagtapos daw ang kanilang relasyon ni Senadora Laila De Lima noong 2014. Pero kay De Lima pa rin daw humingi ng payo si Ronnie Dayan nang ipatawag siya sa pagdinig ng Kamara noong nakaraang buwan. Pinatext daw ni Dayan si De Lima sa kanyang anak. Pagtatawanan lang kaming dalawa. Magiging kahiya-hiya kami dyan na dalawa. Gustong-gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hanami Dayan, pakisabi sa kanya magtago lang siya. Pinakita ng anak ni Dayan ang palitan daw nila ng mensahe nang kung tawagin niya ay Tita Lai noong October 1. Ang sabi, pakisabi sa kanya, magtago muna siya. Kagagawan niya ni na Speaker Alvarez at Likta ni Digong. Pagpepiestahan lang daw sila ni Dayan kung sisiputin niya ang pagdinig. TL lang ang nakalagay sa screen na nagpadala ng mensahe at di kita ang numero. Pero ang number ng senadora na binanggit ng anak ni Dayan, kinumpirma ng ilang kongresista na kay De Lima umano. Puntirya ni Representative Harry Roque si De Lima dahil sa pagpigil umano nito sa pagharap ni Dayan sa komite. A sitting senator preventing the appearance of a key witness in a legislative investigation as part really of concealing the truth. You know, in civilized societies, I remember an instance where no less than a sitting president had to resign, not because of an illegal act per se, but because of the cover-up of an illegal act out of decency. So if this lady senator, Laila De Lima, will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate will protect the integrity of Congress of the Philippines, consisting of 2 houses, and in fact, remove her from her current position. That is if they want to maintain the integrity of the Congress of the Republic of the Philippines. Ang pagdinig ng House Committee on Justice ay tungkol sa umano'y kaugnayan ni De Lima sa Bilibid drug trade. Pero ang mga tanong ng ilang congressmen tumukoy sa personal na relasyon nila ni Dayan. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number 1 na lang? Mahina-hina na po. Mahina-hina na. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. At ibig mo bang sabihin sa pagdinig na ito na ang iyong relasyon kay Secretary De Lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan, kundi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng katawan? Opo, Your Honor. Bandang huling bahagi raw ng 2014 hanggang sa mapilitan daw siya mag-resign noong February 2015, nagkalabuan na raw sila ni De Lima. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kwento rin ni Dayan, katuwang niya si De Lima sa pagpapatayo ng bahay na ito sa Urbis Tondo, Pangasinan. 2 million pesos din daw ang iniabot ni De Lima.
Sa pagdinig namin ni Dayan na 5 beses niyang nakita ang drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa sa utos daw ni De Lima. Maging ang lugar kung saan at anong oras sila makikita ni Kerwin galing daw kay De Lima. Bukod sa 1 beses na magkita raw sila sa Baguio City, si Dayan daw ang nag-ayos ito sa hiling ni Kerwin na makita ang dating Justice Secretary. Sa 5 pagkakataon, nagabot daw si Kerwin ng paper bag kay Dayan na sa tingin daw ni Dayan ay tila pera. Di raw kilala ni Dayan noon si Kerwin na isang drug lord. Akala niya ito ang engineer na palaging binabanggit ni De Lima o supporter na nagbibigay na ng tulong para sa kampanya. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Bukod daw kay Kerwin, wala nang iba pang nagbigay daw sa kanya para kay De Lima. Hindi rin daw totoo ang pahayag ni dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na kay Dayan ipinaabot at 3 beses na pagbigay ng pera para kay De Lima. Minsan humingi raw ng tulong si Ragos kay Dayan para ilakad kay De Lima ang promotion niya. Kung nagkakabigayan man sila, 2 beses, sa unang beses nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pera ang laman nun. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic bag na may lamang parang kahon ng sapatos, pero hindi ko alam kung ano ang laman nun. Hindi rin daw kilala ni Dayan ang mga inmate ng Bilibid na nagsabing siya ang bagman ni De Lima. Hindi raw siya nakapasok sa maximum security compound sa ilang beses na pagsama kay De Lima sa Bilibid. Hindi mababago ng testimonya ni Ronnie Dayan ang inilabas ng findings ng House Committee on Justice na laganap ang bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Sa naturang findings, hindi nagrekomenda ang komite na kasuhan ng mga sangkot. Ang testimonya raw ni Dayan pwede raw magamit para kasuhan ng mga ito ng Department of Justice o ng Ombudsman. Sabi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre sa pagdinig na maaaring maharap sa contempt at obstruction of justice si De Lima. Pwede rin daw maharap ito sa kasong concubinage dahil sa pakikipagrelasyon sa lalaki may asawa. Under the rules of court, and he could be disbarred for immorality. Pinalampas ni Senadora Laila De Lima ang pagkakataong matanong si Kerwin Espinosa sa ginawang pagdinig ng Senado. Pero para kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, takot lang si De Lima na i-cross-examine si Kerwin dahil nagsasabi umano ito ng totoo. Si Ria Fernandez mag-uulat live. Kadi tumanggi si Senadora Laila De Lima na i-cross-examine si Kerwin Espinosa sa pagdinig kanina kaugnay doon sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Hindi raw kasi ito ang tamang lugar para tanungin si Espinosa na nag-uugnay sa kanya sa illegal na droga dahil in aid of legislation ang kanilang investigasyon. Para kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, takot lang si De Lima dahil nagsasabi umano ng totoo si Kerwin. Anya, sinasabi ni De Lima na scripted ang testimonya ni Kerwin pero pinalagpas nito ang pagkakataon na gisahin ito. Sabi ni Aguirre, oportunidad na sana ni De Lima kanina dahil ang taong nagsisinungaling daw ang pinakamadaling i-cross-examine. Inihayag ni Aguirre na pansamantala nilang inilagay si Kerwin sa Witness Protection Program. Posible rin niyang mapa sa ilalim sa WPP si Ronnie Dayan, ang di umano'y bagman at dating nobyo ni De Lima. Mapapanatili ng dalawang proteksyon kung mapatutunayang hindi sila ang pinakamay kasalanan dito. Humarap si Kerwin sa pagdinig kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Mariel. Sinubukan natin kunan ng pahayag si Mariel, subalit humiling ito ng privacy dahil nagluluksa pa rin sila sa pagkamatay ng kanilang ama. Matapos naman ang pag-amin ni Dayan sa relasyon nila ni De Lima kahapon, sinabi ng whistleblower at nakaalitan nitong kaibigan na si Sandra Cam na ito na ang katapusan ni De Lima.
Tinawag ni Cam na sinungaling si De Lima dahil pinabulaanan nito ng kanyang isiwalat noon ang relasyon nila ni Dayan. Kwento ni Cam, nagsimula ang kanilang away ni De Lima nang maliitin nito noong Justice Secretary pa lamang ang kanyang pasabog ukol sa mga anomalya sa Bureau of Corrections. Kati, tumagal ang pagdinig na ito ng mahigit 9 na oras at kani-kanina lamang ay nakausap natin si Senator Ping Lacson, ang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, at sinabi niya na marami siyang nakitang loose ends doon sa naging testimonya ni Kerwin Espinosa at isa na rito ay dapat pagtibayin ni Kerwin Espinosa kung paano nga niya nakilala si Ronnie Dayan. Mula rito sa Senado, ako si Ria Fernandez.